Ayun, maulan na gabi sa inyong lahat mga kababayan. At eto na, yung baby rocket ni Bongbong Marcos Jr. na kanyang papaliparin. At pinoporma na po. At nagkakahalaga ng 17 billion pesos. Hindi naman. Hindi naman. Ito po yung ulat. Basahin natin. President Ferdinand Marcos Jr., BBM, announced a broader 17 billion space program framework highlighted by the planned 2027 launch of the Philippines' first liquid fuel sounding rocket and the future construction of a commercial spaceport in Cagayan. Hindi po ito first. Sabi ko nga nagpalipad na yung mga taga Davao City ng ganyang kalaking rocket. Kaya lang hindi dito pinalipad sa US. Kasi hindi naman sila otoridad At kapag nagpalipad ka niyan, babagsak ulit yan Hindi naman pupunta yan sa space talaga Kaya niloloko tayo. Babagsak ulit siya. So dapat na authority ang talagang magpalipad nito. So, dito po sa kanyang project, nakalagay dito, gagawa ng space port, yung infrastructure, yung building po ng spaceport, at yan po ay nagkakahalaga ng 17 billion. First commercial spaceport is projected to require 17 billion. At itong funding naman ito, the government expect private sector investment to help finance the spaceport construction. May mga sasali o magsososyo rito sa construction ng spaceport ng mga private sector. Alam ko naman matatalino kayo Ano agenda dito ni Bongbong Marcos? At may private sector pa. Ito ba'y para sa ikauunlad ng Pilipinas? Para sa ikauunlad nating mga maglulupa? Para sa atin ba ito? O baka ito'y negosyo nila? Baka yan ang kanilang agenda. Kasi sinasabi nga ng iba itong rocket na ito, spaceport na to, hindi ko naman minamaliit ito, hindi ko naman minamasama, pero sabi nga nakakain ba ito? Ayan na, dyan na pumapasok ngayon yung mga sinasabi dati ng mga dilawan. Yung Manila Bay, ginagawa ni Duterte. Sabi ni Kiko Pangilinan, ni Leni Robredo, nakakain ba yan? Nakakain ba yan? Pandemic na galit na galit si Kiko. Nakakain ba yan? Ngayon Kiko, Diyan mo makikita yung mga ugali ng dilawan Kapag kailangan nilang magsalita, ito dapat yung mga binabanatan mo. Sabihin mo kay Bongbong Marcos, nakakain ba yan? Bakit tahimik talaga sila? Tahimik silang lumaban sa administrasyon. Samantalang nung panahon ni Duterte, si Leni, hindi nga tinantanan si Tatay Digong. Mula pag-upo ni Leni, mula pag-upo ni Tatay Digong, usually, nagpapalampas ng 100 days. Hayaan lang muna ang Pangulo at after ng 100 days, parang hindi satisfied yung mga tao, kahit na kritiko, doon na mag-uumpisang banatan. Dito sa mga dilawan, kay Leni, kay Kiko, isang buwan pa lang yata si Tatay Digong, banat na sila ng banat may 100 days na napagitan At doon sa yung first 100 days, doon ka magbabase.
Kung ano na nagawa sa first 100 days ng presidente, at kapag hindi ka satisfied, doon ka magsimulang bumanat. Diyan sa mga dilawan, banat agad sila pag upo pa lang ni Pangulong Duterte. Saan yung sinasabi mo, Kiko, na ito, nakakain ba itong racket na ito? Diyan kayo magsalita ngayon. Hindi kayo makapagsalita kasi nga, si Kiko, si Bam, na ibalik sa Senado sa pamamagitan ng Marcos. Yung dalawang dilawan, isang komunista, nakabalik naman, nakaupo naman ngayon sa Kongreso, sa House of Representatives. Kaya itong mga to, tahimik eh. So dito mo makikilala, no, yung dapat na sinasabing oposisyon, dapat na bumabanat sa administrasyon, tahimik. At meron pa akong meron pa tayong nakita, ito maganda to eh. Panoorin nyo. Ayan, no? Ayan yung racket ni Bongbong Marcos. Ito yung magandang racket. Maleta ang payload. Kaya dito nga sa sa mga naiisip ni Bongbong Marcos, hindi po makakatulong sa atin 'to eh. Sa kanila siguro. Sa kanila, sa kanilang mga oligarko, mga private sector, businessman. Sila siguro makikinabang dito. Yan siguro yung agenda ni Bongbong Marcos. Kasi wala talagang mapapala tayong mga mahihirap dyan. Ang daming kailangan na dapat unahin na mga problema dito sa Pilipinas, sa ating bansa, na dapat maisaayos muna. Napakadami, isa-isahin pa ba natin? Pagkain na lang, unang-una. Paano maayos ang pagkain dito sa agriculture? Kung yung asawa niya pinagbibintangan na smuggler dahil sangkot yung kapatid niya. Sangkot sa smuggling. Una na yan. Wala. Dapat hindi talaga tayo hindi na tayo makakaasa dyan sa agriculture. Talagang sinindikato nila yan. Umpisa pa lang eh. Nandoon pa, nakaupo pa si Attorney Vic Rodriguez, di ba? Kaya nga nag-resign na lang siya. Doon pa lang, umpisa pa lang. Sindikato na ng smuggling ang umarangkada. Kuryente. Tubig namin dito mahina. Parang parang ihi lang ng isang tao. Ganun lang ang tulo, mahina. Ang dami po. Ang dami pong mga problema na dapat unahin, pero dito nag-aaksayan ng panahon si Bongbong Marcos at nag-aaksayan ng pera ng bayan. Malamang yan. Sigurado tayo dyan. Agenda nila yan para sa kanila lang. Yung space na yan. So, yan lamang po sa ngayon. See you next time. Bye-bye.